May init na balita mula sa mga paaralan. Aming ihahatid upang inyong malaman. Magandang gabi, lalawigan ng Mindoro. Ako si Kimberly Ann Rosales. At ako naman si Giancarlo Malyari. At ito ang Campus Beat. At sa ulo ng ating mga balita, tao ng Faculty Employees Retreat ng Divine Word College of Calapan sinagawa sa lungsod ng Tagaytay. At saksihan natin ang pamamaalam sa isang dakilang empleyado ng dalubhasaan. Sa detalye ng ating mga balita, upang mas mapatibay pa ang espiritualidad at pagsasamahan ng mga guro at empleyado ng Divine Word College of Calapan, sinagawa ang tao ng Faculty Employees Club FEC Retreat sa Carmelite Missionary Center of Spirituality sa Tagaytay noong Hulyo 8 hanggang ika-10. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula sa ating news correspondent, Angel Mata. Ang 3 araw na retreat ay may iba't ibang session na kung saan makakapulot ng mga aral ng buhay at magkakaroon ng pagkakataong makapag-reflect. Ilan sa mga natalakay ay ang call of duty at ang misyon ng bawat isang miyembro ng institusyon. Ang pagtanggap dito at pagbabalik ng lahat sa Diyos. Kasama din dito ay ang pagkamulat ng bawat isa sa katotohanang hindi natin matatakasan ang itinakda ng Diyos para sa atin at nararapat lamang na ibalik sa kapwa ang mga kakayahan o abilidad na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba. Dito ay mas napatibay pa ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ng bawat isa. Ang nasabing retreat ay pinangunahan ni Father Peter Coaching, SVD, na siyang nagsilbing retreat master. Ang kanyang kakaibang estilo ng pagbibigay ng retreat ay tunay na kinagiliwan ng mga dumalo sapagkat sa buong session ay nagbibigay siya ng iba't ibang istorya ng kanyang tunay na karanasan na kung saan maraming aral na makukuha ang bawat isa. Ang nasabing retreat ay nagtapos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Mula sa Divine Word College of Calapan, ako po si Angelica Mata, nagbabalita para sa Campus B. Sa ibang balita, magagandang alaala ang sinariwa ng mga kaanak at katrabaho ni Mamerta Balgoma, mas kilala bilang Mitang. Ngayong patuloy sila nangungulila sa pagparo ng masiyahing empleyado ng DWCC. Ang kabuuan ng balita hatid sa atin ni Christiana Canlas. Masipag na empleyado, masiyahing tao, mabait na kaibigan at mapagmahal na ina. Ganyang gusto maalala ng kanyang mga naulila, si Tita Mitang. Sa edad na 52 ay pumanaw si Tita Mitang o Mamerta Balgoma noong Hunyo 28 dahil sa heart attack. Hulyo 6, isang necrological service ang binigay ng DWCC para sa kanya. Dito ay iba't ibang tribute ang binigay sa kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga taong nakasama niya sa trabaho. Gayon din ay ang pagpapalabas ng audio-visual presentation na kung saan ay magugunita ang mga masasayang araw niya sa institusyon nung siya ay nabubuhay. Matapos ang necrological service ay dumiretso na ang mga nakiramay sa Holy Garden Cemetery sa Lalo para sa interment. Sa loob ng 22 taon ay nagsilbi si Tita Mitang sa paaralan kung kaya't hindi matatawaran ang serbisyong binigay niya dito. Mananatili pa din sa puso't isipan ni Tita Mitang ng kanyang mga nakatrabaho, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa pagmamahal sa aming ina. Hanggang sa huli, na kanyang pananatili dito sa mundong ibabaw. DWCC family, hindi niyo po siya iniwan. Mula sa Divine Word College of Calapan, ako si Christiana Canlas, nagbabalita para sa Campus B. Buwan ng Hulyo, buwan ng nutrisyon at iba pang mga pangyayari. Atin ngayong saksihan, pakinggan at unawain ang mga kaalaman mula sa ating mga bully repeaters para sa Kwentong Bata. Alam niyo ba ay pinagdiriwang ang Nutrition Month tuwing buwan ng Hulyo? Noong June 5, 1974, nilagdaan ng Presidential Decree 49, the Nutrition Act of the Philippines, kung saan nagtulak ito para sa nationwide launching ng 39th observance, the National Nutrition Month simula July 1. Dahil niya ang pagbubukas ng klase, ginawang Hulyo upang mabigyan ang mga bata ng kaalaman para sa wastong pagkain. At ngayong taong 2013, pinagdiriwang ang Nutrition Month na may temang gutom at malnutrisyon sama-sama nating wakasan.
Ako po si Maria Hazel Marcae magkamit para sa kwentong bata. Alam niyo ba na ipagdiriwang ni Harry Potter ang kanyang ika-33 kaarawan sa katapusan ng Hulyo? July 31, 1980 nang ipinanganak si Harry Potter na isang karakter sa movie na Harry Potter. Si Harry Potter ay isang bayani na nakatalaga upang talunin ang masamang si Lord Voldemort. Na bata pa lang siya ay gusto na siyang patayin. Ang kauna-unahang series ay ipinalabas noong 2001 na Harry Potter and the Philosopher's Stone. At ang pinaka-latest ay ang Deathly Hallows na ipinalabas ang first part noong 2010. At sinundan naman ng part 2 nito lamang 2011. Ako si Christian Marize Ilido para sa Kwentong Bata. At iyan ang mga kalipunan ng mga balita sa linggong ito. Mga balita mula sa mga paaralan na dapat nating malaman. Ako si Kimberly Ann Rosales. At ako naman si Giancarlo Malyari at ito ang Campus Beat. Huwag kayong maglilipat dahil magbabalik ang No Holds Barred.